sabay nating tahakin ang tamang daan. Mag-isa, konektado ka saan mang sulok ng mundo. Pinoy, konektado ka saan mang sulok ng mundo. 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Sa PBS. Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service. Sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas. Radyo CFO, Caring for Filipino Overseas. Programang maghahatid sa inyo ng serbisyo para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Radyo CFO, sa pagkikipagtulungan ng PBS Radyo Pilipinas Overseas Broadcast at ng Commission on Filipino Overseas. Radyo CFO, Caring for Filipino Overseas. Anak dito sa Pilipinas o yung magkakapatid, pinipetisyon ang kapatid. Amin din pong mga kliyente yung mga former Filipinos. For example, itong matagal na sa Canada, naging citizen na, tapos nag-dual citizen siya. So, malawak yung sakop ng uri o iba't ibang uri ng kliyente ng CFO. Lalo pa, Kuya Ray, dun sa bagong batas, yung tinatawag nating amendment dun sa ARA 8042. Kung saan sinabi dito na ang Filipinos overseas ay yung mga Filipinos who are working abroad or residing overseas. So with that, medyo kinailangan i-extend ng CFO ang services and activities namin. Kaya siguro nasabi mo kanina na para sa lahat. Oo. Para talaga sa lahat ang serbisyo. Pero sa frontline service, nagkukonduct tayo ng PIDOS para doon sa mga magmamigrate na dahil doon sa nasabi kong kliyente kanina. Okay, so liwanagin ko lang, Ma'am Ivy. The way I understand it, ang CFO, bagamat ito ay may mandato na kung pag-aaralan ay para sa lahat, ang frontline services po talaga ng CFO ay para doon sa mga magmamigrate. Pag sinabi natin magmamigrate, not exactly overseas Filipino worker. Tama po ba yun? Magmamigrate in a sense na maninirahan sa ibang bansa. For example, resident immigrants. Tama. Mga mananaturalize, etc. etc. Tama po. Mag-aasawa ng foreigner. Tama. Ayan. O kaya, kasama rin yung mga pipetisyoning mga anak
Correct, sir. Kasama rin po yan. Yun ba pagkakaiba ng Commission on Filipino Overseas sa OWA at sa POEA? Yan po ang maliwanag na pagkakaiba. Pero ukol doon sa hiling na amin sanang maproteksyonan ang Filipinos overseas sa iba't ibang programa namin, parehos kami. Okay. Yun ang mainly na pagkakaiba. So, pwede rin tumugon ang CFO sa mga issue patungkol sa OFWs? Yun. Ang mga opisina kasi ng gobyerno, nagtutulungan yan. Parang pamilya yan, katulad ninyo, kapamilya namin. Kasi pinayagan nyo kaming i-promote ang aming opisina. Nagtutulungan, minsan kasi may mga lumalapit sa amin, nag-email, tumatawag, tulungan nyo ko, ang kontrata ko ay hindi sinunod ng aking amo dito sa lugar na ito. No? Hindi man namin maigay buo ang tulong mula sa aming opisina sa aming magandang relasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad ng POEA, ng OWA, ng DOLE yan, di ba? Gayon din ng DFA. Mabilis naming natutugunan ang mga hinaing ng kababayan natin sa ibang bansa. So, gayon din ng DFA, gayon din ng POEA. Kung may lumalapit at may mandato ang aming opisina, gayon din sila, hinihingi lang ang aming tulong. Ayun. So, sa publiko, ang isang bagay na dapat yung maintindihan, kailangan yung matutuhang magtiwala at lumapit sa mga ahensya ng gobyerno kung saan maaari ninyong ma-access. Hindi po ba? Lalo na kung yung mga nasa ibang bansa, huwag niyong sarilinin ang problema. Tumawag ho kayo sa mga government agency sa Pilipinas o through our Philippine Embassy or consulates. Yan, makakarating ho ang hinaing ninyo sa amin. O kaya naman, meron naman tayong mga contact number. Yes, na pwede meron natin tayo. ibigay sa publiko. Babalikan natin yung mga contact numbers na yan. Makalipas lamang ang ilan pang paalala mula dito sa inyong himpilan. Nagbabalik ang programang Radyo CFO. Radyo CFO Caring for Filipino Overseas. Kasama po natin, of course, ang Commission on Filipino Overseas. Kasama natin ang Officer in Charge ng Migrant Integration and Education Division, walang iba, kundi si Ms. Ivy D. Mirambales para sa ating initial broadcast ngayong araw na ito dito sa Radyo Pilipinas. Paalala lamang po, ang Radyo Pilipinas ay inihatid din sa inyo sa pamamagitan ng Voice of America, VOA, International Broadcasting Bureau. At tayo po ay napapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa Filipino, 9.825 MHz, 11.890 MHz, at sa 15.190 MHz sa shortwave frequency. Ngayon, pwede rin po nyo kami subaybayan sa pamamagitan ng ating live audio streaming sa internet. Ang ating website address ay www.pbs.gov.ph. At kapag lumabas na po ang ating website page, i-click nyo lang sa Radyo Pilipinas icon bar. Mapapakinggan nyo na po ang mga programa sa Radyo Pilipinas. Ang oras po ng ating broadcast sa Tagalog, sa Filipino service natin, magsisimula ng 1:30 ng madaling araw, oras po dito sa Pilipinas. At matatapos ng 3:30 ng madaling araw, oras pa rin sa Pilipinas. Ngayon, bakit po madaling araw? Madaling araw po yan kasi to suit para tumugma po doon sa mga oras, lalong-lalo na sa mga target audience namin na kayong mga OFWs, maging yung ating mga migrants na pinag-uusapan natin. Iba-ibang oras po kasi yan. Ano? Yan, ano? Meron din tayong English service broadcast. Ang ating English service broadcast ay napapakinggan naman tuwing 10:00 ng umaga hanggang 11:30 ng umaga. Ayan, ano? Kaya dalawa po ang pagpipilian nyo. May shortwave broadcast tayo at meron din tayong live audio streaming sa internet. Meron pong mahalaga lang mga impormasyon na ibabahagi sa atin si Ma'am Ivy, lalo na doon sa mga contact numbers na pwede po niyong tawagan just in case na kailanganin po ninyo ang assistance o informasyon mula sa Commission on Filipino Overseas. Go ahead po, Ma'am Ivy. Nababalik po ako muli. Nais ko ring bigyan muna din ng isang linaw kasi nabanggit ni Kuya Ray kanina na kami ay nagbibigay ng frontline service sa mga migrants. Meron po kaming bagong programa ngayon na binigay sa aming assignment ng Department of Foreign Affairs, ng Bureau of Immigration, ng Commission on Higher Education. Ito po yung pag-conduct din ng PIDOS o kung tawagin namin ay Country Familiarization Seminar. Siguro sa ibang programa o sa ibang pag-uusap natin, mabigyan ko pa ng linaw kung ano ito. Pero sa maikli, ito po ay seminar para doon sa mga kababayan natin
na umaalis ng Pilipinas para mag-cultural immersion at saka language training papunta sa Europa. Ang tawag po sa kanila yung mga au pair visa holders. Ang au pair po, ito yung mga kabataan nasa edad 18 hanggang 30 na pumupunta sa Europe para tumira sa isang host family. Babayaran ng host family yung kanyang travel expense, bibigyan siya ng allowance. Pagdating doon, siya po ay mag-aaral ng lengguwahe at ng kultura sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa pamilya. So ito po ay direktang ina-applyan sa embahada at hindi nangangailangan ng mga ahensya. So itong programa nito ay bagong-bago, kung kaya nais kong ipaalam sa publiko na kami po ang opisina na nagre-rehistro at nagbibigay ng country familiarization seminar sa kanila. Ang isa pa hong klase ng migrante na umaalis na hindi permanente na amin ding tinutulungan ay yung mga exchange visitor program participants. Papunta naman po ito sa Amerika. Kung tawagin ito ay J1 visa. So sila rin po ay aalis papuntang US para lang mag-training. Pareha sila nung au pair, pagkatapos ng programa, nire-require ng host country bumalik sa Pilipinas. Hindi pwedeng titira doon. Ngayon, pag tumira sila doon, undocumented na sila pag hindi sila pinayagan. So, ang isang trabaho ng CFO ay bigyang impormasyon ang mga umaalis papunta sa ibang bansa na migrants na iba't ibang kategorya. Except of course yung OFW kasi trabaho ito talagang nakatutok dyan ang ating kapatid na POEA at OWA. Okay. So para sa publiko, maaari ho kayong dumiretso sa aming opisina. Huwag na kayong magtanong kung saan, no? May website kami, baka gusto nyong bisitahin. Ito po yung www.cfo.gov.ph. Andyan ho ang schedule natin. Andyan po ang payment. Andyan din po ang mga requirements, malinaw na nakasulat. Maaari rin ho kayong tumawag sa aking direct line, 552-4740 o kaya 552-4711. Pwede rin pong 552-4769 para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon kung ano ho ang klase ng programa o PIDOS ang dapat nyong atenan sa aming opisina. Ayan, maliwanag ano po. At sa mga darating pang araw, uulit-ulitin natin yung mga numbers na yan, yung mga access na yan, Ma'am Ivy. Hindi lamang dito sa ating programa sa Radyo CFO, kundi sa kabuuan ng ating buong programa sa Radyo Pilipinas para makintal sa isipan ng ating mga kababayan yung mga contact numbers na pwede nilang tawagan. Okay. Ito, Kuya Ray, isa pa, isang patikim sa nakikinig para lagi kayo makinig sa amin. Kung may serbisyo ang CFO para dun sa aalis, doon naman sa mga nasa ibang bansa na mayroong problema. Meron din kaming tinatawag na Action Line 1343. Uy, talaga? Pero hindi lang paalis, pati nadudo na. Opo, pero hindi lang amin yan. Yan po ay nagawa sa tulong ng Interagency Council Against Human Trafficking. Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service. Sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas. Radyo CFO, Caring for Filipino Overseas. Programang maghahatid sa inyo ng serbisyo para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Radyo CFO sa pakikipagtulungan ng PBS Radyo Pilipinas Overseas Broadcast
at ng Commission on Filipino Overseas. Radyo CFO, caring for Filipino overseas.